nila ito pinalive coverage mga kababayan. At base dito sa intel na nakuha ng bilyonaryo, kinain ng buhay ng grupo ng mga abogado ni VP Sara Duterte. Itong grupo ni na Luistro, Michelle Diokno at Laila Sabadilima na nga sa kanilang unang harapan mga kababayan. At ang napansin ng iba, hindi preparado itong grupo ni na Luistro. Durog na durog mga kababayan sa pre-trial pa lang. Paano na lang kaya sa trial mode? Yan na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Ginusto nyo yan Luistro. O ngayon mga kababayan, gulpi sarado ang inabot ng mga ito. Kaya nga nag-congressman na lang ito, no? Itong mga abogado mga kababayan na si Luistro, Diokno at Dilima. Dahil siguro hindi sila effective sa pagiging abogado. Kaya nung nakaharap nila yung mga magagaling na abogado ni VP Sara, nilamon sila ng buo. Panoorin niyo po ha. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara si House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Closed door pre-trial ha? Sayang. Bakit closed door nila? Takot itong mga buaya no, dyan sa Congress no, na i-open itong pre-trial na hearing. Hindi ito hearing, parang baka pre-trial na briefing mga kababayan ang nangyari. Hindi nila ni live coverage. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Narito ang exclusive Agenda Weekend report. Private. Si Kapunan mga kababayan, Lorna Kapunan na nabuisit dahil parang nagtalat itong grupo ni na Luistro. Tila kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara kinain ng buhay season ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervin Luistro. Ayan si Luistro mga kababayan. Kinain ng buhay. Bilyonaryo nagsabi na kinain ng buhay. Jervin Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Billionaire News Channel ang day 1 ng closed-door pre-trial conference para sa impeachment case ng bise. Nangingabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Ayan, di ba? Ito mga kababayan, creepy masyado, no? Masyadong creepy. Parang nasa Plants vs. Zombie mga kababayan, Itong uminit ang ulo dahil private prosecutor ito Meaning mga kababayan, aside doon ina Dilima at ina Diokno at Saba, kumuha sila ng iba pang abogado na hindi mga kongresista. Ito ang uminit ang ulo dahil yung kanilang amo doon mga kababayan na magbida-bida na sina Luistro nagkalat. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa mga arguments ng defense team ng bise. Akala ba natin nagmamadali tapos unprepared? Unprepared ba sila? 2 years na sila mga kababayan na nagplano niyan. Last year nabutata sila. Tapos ngayon nagtagumpay tapos unprepared pa rin. Nakalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna. Ayan! Ito na parang Plants vs. Zombie no? Nagalit. Kapunan sa diskusyon. Period mo ngayon, mainit ang ulo. Mainit ng ulo niya. Mayroon daw siyang regla. So Lord, hindi pa pala minopos itong na to? Kapunan na ito. Una lang iniulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC. Dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Renato Bantug ang daloy ng proceedings. Sa Senado na pala ito no. Akala natin sa Congress. Ang dami kasi mga congressman. Mukhang pre-trial yan mga kababayan. Si Season ay partner sa Fortune, Nervasa and Salazar Law Firm. Na ayon sa BNC informant ay tanging nagparticipate sa bahagi ng legal team ng bise. Siya lang pala. Siya lang ang nagsalita muna mga kababayan. The rest of the gang, tahimik lang. Tapos nilamon niya ng buhay mag-isa. Luistro. Dating sa talakayan. Sa on-point ng BNC. Ayan, Kaya pala malungkot dahil nabutata. Kung kinain na ito mga kababayan tapos sa kalabas na meaning, kinain na ito. Kinain na to tapos nilabas na sa puwet mga kababayan. Ito itsura. Tila di-downplay naman ni Luistro ang unay tensyon sa pre-trial. Nasaan ang angas mo ngayon, Luistro? Nasaan ang angas mo? Between you and Attorney Sheila ho ba? Walang aamin. Hindi rin aamin yan. No, not necessarily, no? I would charge the exchange of arguments as merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the... Salamat ka, hindi naka-live, kundi sikat na sikat ka. Ganyan bang itsura mga kababayan sa tagtagumpay? Looks defeated,
defense, no? But I do not describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. Ako, in the prosecution, Kinain ka daw ng buhay eh. Palusot na lang ito mga kababayan na normal lang yun, normal lang yung ganyan. at Nakakainin ka ng buhay. siya doon sa defense. Ring nilinaw ni Attorney Michael Poa na normal lang naman daw ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kampo. It's normal in any pre-trial. Ito si Poa mga kababayan. No? Bilib tayo dito sa composure nito at saka yung pagiging cool at saka hindi talaga mga kababayan kakagat sa intriga. Ito ang nararapat mga kababayan na maging spokesperson ni VP Sara kapag presidente na siya dahil hindi kagaya ni Claire Castro ay napalaaway. Ito, napakagaling mga kababayan. Saludo tayo dito. Poa. And hindi lang sa impeachment. Napakabait. Pero sa Napakabait, regular mga kababayan. Kaso ay normal lang yung mga ganun bagay. Wala namang personal yan. Trabaho lang. Ganito rin ang pagtingin ni Clerk of Court Bantug nang tanungin tungkol sa tensyon. Hindi natapos ang Bantug! PTC nitong Webes at kailangan pang magmarka ng ebidensya dahil sa dami raw ng mga dokumentong ito. Ayon kay Luistro, Itong mga mga kababayan mga ungas na to, sina Luistro at mga prosecution mga kababayan, ang kanilang taktika. Kagaya ng mga taktika ng mga mayayaman mga kababayan para matalo nila ang kanilang kalabang mga mahihirap. Sandamakmak na dokumento. Patong-patong tapos kawawa yung example, yung mayaman. Kalaban mo mahirap. Isa lang ang abogado ng mahirap. Hindi niya marireview sandamakmak na mga dokumento ang ipapasa ng grupo ng mga mayaman. Yan ang kanilang ginawa. Nakita nyo naman, isang buong, sasakyan, puro papel. Tapos, mga walang kwenta yun mga kababayan, panggulo lang. Lulunurin nila mga kababayan ang kalaban ng dokumento. Yan ang ginagawa nila ngayon. So, dapat, yung ganyan, ilimit dapat yan ng korte, na do not give unnecessary evidences. O kaya, isummarize nyo na. ayon kay Luistro, partikular dyan ang sa issue sa confidential funds at unexplained wealth na paratang laban sa bise. Nako, Babalik Diyos ko, sa Lord. Lunes, June 22 ang defense at prosecution sa Ayan, Senado round 2. bilang pagpapatuloy ng pre-trial conference. Round 1, panalo si VP Inday ha, round 1. Sa round 2 mga kababayan, kakainin na naman yan buhay si Luistro. Unprepared. Kaya uminit ang ulo ni Kapunan na isa ding kunghang. Ang PTC ay para sa pagpapasimple ng mga issue, pagmamarka ng mga ebidensya, stipulation of facts at iba pa. Nagsumite na rin ng listahan ng witnesses sa impeachment court. Sige, Bawal Madriaga, ang ha? surprise witnesses under the rules. Kaya't una nang nagsumite ang prosecution ng Unahin nyo si Madriaga. Gusto nating ma-first blood yan si Ramil. 57 nits para walang maging Grabe, 57. hamon sa trial. Hindi pa Scholar. tapos sa ngayon kung susulpot si VP Sara sa Ay, wag magiging na, VP trial Inday. sa July 6 para sa agenda weekend. Wag ka nang pumunta, VP Inday. Dito tayo mga kababayan ha. Maganda itong discussion na ito. Po ang major takeaways po ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado. Etong kanilang pag-take over mga kababayan. Marami silang purpose dyan sa takeover para mapigilan ang Blue Ribbon at para hawak nila mga kababayan ang Senado habang mag-i-impeachment si VP Sara. Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto. No? Nagtagumpay na sila sa 13 votes. 12. So, naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana hindi yun ibasura ng Supreme Court bilang moot, no? Dahil dapat i-resolve yan ng Supreme Court na ang majority dapat 13 talaga, hindi 12. Sana naman, bagamat moot and academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga Uulitin na naman yan ng mga darating pa mga ungas. taon, ano? Baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon. Mas mabuting malinaw na kailangan Malinaw na malinaw. 13 para ka maging Senate President. No? Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po pala ang grupo ngayon sa pamahalaan sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga... Ano pa ba? Ito alam na natin mga kababayan, yang mga grupo na kumampi kay Marcos, most likely mga kababayan, mayroon niyang ginawang kababalaghan na maleta,
Either way, nakakuha ng pabor. Dahil bakit kakampi ka eh? Kakampi ka sa kawatan, no? Masterminds of flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin niyo dito, sir? Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sinungkit? Sa anong paraan, hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ang katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayaw nila, gusto nga nila mga kababayan na kalimutan na natin ang flood control. Dahil gusto nila bumuo na ang bangag namin na amo ng ICI. na-abolish na din. Tama na yun mga kababayan. Ang gusto nila. Sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para bang Obo. para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? Si Bangag nga ang dapat ipa-impeach mga kababayan ngayon, no? Dapat naka-trial si Bangag. Sige, kung gusto nila si VP Sara, go. Pero ang karapat-dapat talaga mga kababayan na ma-trial ngayon sa impeachment is si Bangag. No? So kaya talagang pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas, no? Kaya pinilit nila na sa panahong ito na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no? To magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng paalitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito. Sir? For now, first priority for now ay yung mapagtakpan. Yung Blue Ribbon, yan ang unang-una, di ba? Pinilit talaga nila mga kababayan na ma-stop by hook or by crook. By crook nila dinaan. By crook. Mga kawatan talaga, no? By hook or by crook, tinrook nila. Pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial, sapagkat by then alam mo kasi itong wala na, by then mga kababayan, yung laman ng balita, makakalimutan na yung flood control. Sana nga hindi. Dahil magpapasabog sila ng mga issue mga kababayan, kakampit pa nila ang mga media. Yan ang gustong-gusto nila. At habang nangyayari yan mga kababayan, busy tayo dyan sa impeachment dahil andyan na naman si Madriaga Pagtatawanan na naman natin. Posibleng nagnanakaw pa sila mga kababayan. Tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw or nagsasagawa sila ng another plano. Another masamang plano na naman. Kabangagan. MJ, itong mga Sabi nga ni Sas, posibleng tinatrabaho na nila ang escape plan this early or nagtatransfer na ng mga ninakaw nila na yaman papunta sa ibang bansa. Yan ang sabi ni Sas. sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung basta Not this time. After Not 1 this month time. or so, kakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila na pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging Yan. Puro impeachment na lang yan. Kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings
sa panunungkulan ni Oh, gusto nilang ikulong si Senator Marcoleta. Ewan na natin ngayon mga kababayan na nakuha na nila ang liderato. Posibleng i-cancel na nila yung dahil maraming magagalit Mag-o-open sila ng Pandora's box mga kababayan. Posibleng hindi na nila itutuloy yung pag-aresto kay Senator Marcoleta. Pero malay din natin kung balak din talaga nila mga kababayan na talagang kaltasan nila ang numero ng mga senador para ma-impeach si VP Sara. Bending dalo. Pero they are playing with fire with that mga kababayan. With that tactic. Dahil pwede yang sabihin ng Korte Suprema na unconstitutional. Oh, pabor kay VP Inday. President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. Marcoleta. Survival ito, Sir Lito. Political survival ang hakbang. Lahat ng yun ang sabihin na natin parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang ngayon kundi nung mga ilang pantaon parang hindi sinasaisip kung ano makabubuti para sa taong bayan. Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano yung kanilang personal at political na interes. Puro political at nakaw. Pag nanakaw din. Mapapagana. Imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan. O tingnan nyo si Bangag ba kababayan? Pakunwari lang, pumunta doon sa mga kababayan, nasalanta ng lindol. And then, pagkatapos sa papicture, lakwat siya. Sa panahon ngayon, na party. Sobrang mierda. taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay. Ngiwi, talagang ngiwi. Ang kuryente nga lang pagka sa commercial, nag-increase from 13 pesos, halos 16 pesos per kilowatt hour. Itong buwan na to, itong billing period na ito. At kung ikaw naman may tindahang maliit, commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour, ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is grabe, no? Napakalaking increase niyang sa kuryente. Hindi mo hirap na dadanasin ng taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon. Init din ang ulo natin. Paminsan-minsan, hindi nga minsan, always. Sa tuwing nakakita tayo ng balita mga kababayan, talagang umiinit ang ating mga ulo. Lalong-lalo na sa mga twisting ng mga media, mga kababayan. Alam nung bias na bias. Visit. Yung mga ganyang problema, dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Paano nila isusulong yung kanilang political na interes? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ. Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan? Hindi. Pilit nilang mga kababayan. Pilit nilang kakalimutan yan, pero tayo, i-remind natin ang taong bayan na trilyon-trilyon ang ninakaw ng mga buayang yan. Yun ang problema. Pero alam mo, pag sinuswerte sila, yung pamunuan, baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino, at ngayon nga nakikita natin umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte like sa Mindanao malakas ang ulan, pero talagang yan pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa atin, sa ating mga nag-iisip ng gusto nating ilahad ang katotohanan, dapat din tayo'y patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control. Wag nating pigilan mga kababayan. Continue pa rin sa pag-iingay. Halaga ang pinag-uusapan natin, Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice noong isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed the greatest robbery of all time na to mga kababayan The greatest robbery. Ni-release ng DBM, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, 1.8 trillion. Isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa sa kaban pa ng bayan,
di sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ng tax sa kuryente para man lang hindi masyado malaki yung taas. Yun talaga nasa ospital. Yung mga nangangailangan ng mga kababayan, gamot. Diyan talaga tayo nang lulumo dahil ang daming namamatay dahil walang pambayad sa ospital. Samantalang ninanakaw lang ng mga krokodil. Ganon din sa diesel at gasolina. Pero hindi nagtiis na tayo ng 2 buwan mahigit na pataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin. Tapos ang ating halaga ng piso pababa ng pababa. Spaghetti. No? Walang naitutulong sa atin ng pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao. Ang kakapal na pamumukha na nakapagbigay lang ng 10 kilong bigas mga kababayan na pinipili lang, hindi pa lahat. Sasabihin na okay na kayo dyan. 10 kilong bigas. Ngiwi-ngiwi na. Kapal ng mga pagmumukha. Mga bangag talaga. 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara, kabuti lang yung paratang sa Vice Presidente. Sir. Isang patak sa isang drum ng tubig. Isang patak lang, no? Sa drum ng tubig. Hindi lang drum ng tubig, kundi ocean talaga. Isang buong karagatan ang kanilang ninakaw mga kababayan. Tapos yung kay VP Inday, ang kanilang binintang. Hindi nga yun ninakaw ha. Big deal sa kanila. Mga made up accusations. Para sa mga ordinaryong mamamayan, sino ka para usipin? Sinuka. Namin ng pagkadami-daming boto. Sino ka? No? Na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo. Samantalang kayo trilyon-trilyon ang inyong kinulimbat sa aming taxpayer money. Taxpayers. Yun ang iisipin ng tao. Apostrophe S. Po, sir, ito ay mga tanong na para po sa kalinawan ng ating mga kababayan. Ito pong nangyari kay Senator Joel Villanueva bilang pong kayo isa rin pong political strategist. Saved by Jesus, Crispin Rimulya. Anong tingin mo, sir? Kasi maraming pumupuna nauugnay Wala, binraso Binraso talaga. sa JAL, sa paninindigan sa katotohanan, ano daw nangyari, ba't daw ganito ang desisyon. May mga nagsasabi naman kay Senator Joel na tingnan nyo yung track record, tingnan nyo ang kanyang motibo na dumalo siya doon sa sesyon para maibalik yung trabaho ng Senado. Anong takeaways mo, sir, sa naging pasya ni Senator Joel Villanueva at paano po siya makakabawi mula po dito sa backlash na kanya pong nararanasan ngayon? Well, una-una, yung sasabihin nilang para... Ewan na natin hanggat andyan yan sa Bagoong Pilipinas na line-up. Wala na. Goodbye Joel na. Pero ang isip siguro ni Joel, kaysa naman makulong ako kagaya ni Jinggoy. Bahala, wala na ako political career. Pero, tandaan mo Joel kung talagang may kasalanan ka, pagbaba ni Marcos, hindi ka safe. Ganun din ang sinabi ni Chis Escudero, di ba, na para makapagtrabaho muli ang Senado, pinabubulaanan yun ng the fact na one day after, adjourned na ang Senado. So anong pinag-uusapan nating trabaho pa ba? Yun nga, yung isang araw na yun, isang panukalang batas ng kanilang ipinasa, yung waling-waling, gagawin Kagaguhan. national flower ba yun? Orchid. No? Yun lang ang pinasa. Mabuting na nga at pumunta sila Senadora Amy, Senator Pia, Senator Loren at saka si Senator Marcoleta doon sa Commission on Appointments hearing para mabigyan na ng promotion, yung ma-confirm na yung promotion ng ilang mga general, no? Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring mga 13 disipulo ni Judas. Luklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no? Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan both si Senator Chis at saka si Senator Joel. Kasi malinaw na tinakot sila no? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman, si Boyeng Remulla, na Hinog na daw. halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso Hinog na ang pigsa. laban kay Joel Villanueva. So sabi niya, Putok wala na. sa loob ng 2 linggo, may isasampa na natin.
Actually, 3 Bakit linggo biglang na wala? wala naman isinasampa. So, kung ikaw ordinaryong mamamayan, hindi ba ang iisipin mo kaya hindi sinampa? O baka Dahil, hindi yan reward na yan. sampa. Kasi sumama na sa bagong mayoriya. At Yung bangag na yan, no, dapat talaga, ay nako, BP Inday, bago nyo, dapat bago mga kababayan, magkaroon ng hatol dyan sa mga bangag, sa mga krimen na ginawa nila, ma-reinstate na ang death penalty by firing squad para masampulan yung bangag na yan, mga kababayan. kasama na doon sa Gatchalian Group. Hindi ba ganun ang iisipin mo? Tama. No? Doesn't take rocket science to think about that. Rocket science. Pero syempre, ayoko naman sila i-condemn, no? Both si Cheese at saka si Joel. Ay, wala na, Kasi condemn ko na. mahirap din naman yung isipin mong makukulong ka. Lalo na silang dalawa. Hindi pa sila nakukulong, si Senator Yan si Cheese, mga kababayan. Hindi tayo naniniwala talaga na wala yung ginawang magic. Dahil, di ba siya ang counterpart ni Zaldico, mga kababayan, hindi ni Zaldico. Siya ang counterpart ni Romualdez noong kasagsagan, mga kababayan, ng flood control fund, flood control issue. So we don't believe na talagang walang bahid dyan si Cheese. Jinggoy na Sila naman lahat siguro, mga kababayan, ang majority, lalong-lalo ng mga congressman. Paroon yang mga ginawang kabalastugan. Kaya nga lang, selective ang kanilang selective ang kanilang target. Depende na lang sa paano nila magagamit. tiis na ng 2-3 taon nung panahon ni Pangulong Pinoy, di ba? Panotsky. Yun siguro hindi nila matanggap, hindi nila kayang tiisin. Opo, itong bangayan po ng ilang senador ngayon, Sir Lito, itong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, tinawag niyang tuta ng Malacanang ang si Senator Tito Sen at si yung isang Tulfo. At tinawag niya ring aso itong si Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Tito Sen, wag na sanang ganon. Move on na tayo. Kumbaga, way past na yung issue, magtrabaho na tayo. Sinabi naman ni Senator Ping na sana raw hindi nag-meltdown, naaawa daw siya kay SP Cayetano. Anong takeaway mo, sir, sa kanilang palitan po ng pahayag? Well, hindi rin naman ako sang-ayon dun sa mga descriptions na binigay ni Senator Alan Cayetano. Pero sino ba nag-umpisa? Di sila rin naman, 'di ba? Marami rin naman mga pinagsasabi si Senator Ping dati, kesyo delusional itong si Senator Alan, delulu, kung ano-ano, no? Kaya nga doon mo makikita ngayon ang liderato ni Senate President Win Gatchalian. Kung paano niyang magkakaroon ng modus vivendi. Wika nga, parang live and let live. Hindi tayo nagkakasundo sa lahat, pero sana naman maging civil tayo sa bawat isa. So, maganda namang nasabi ni Senator Win na he will try to, bring everybody together and move on. No? Sana mangyari ang ganon. Pero hindi mo rin naman masisisi si Senator Alan kung isipin niya, kasi malinaw naman ang kilos ng Malacanang dito sa mga nangyaring palitan ng liderato ng Senado at dito sa mga pilit na pagtakip sa katotohanan patungkol sa flood control scandal. Oo. Patunay dyan yung sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siya na babalik daw sa normal yung Senado sa liderato po ni Senator Gatchalian. Sir. Sa totoo lang, MJ, dapat hindi siya nagko-comment patungkol sa Senado kasi the Senate and Congress for that matter is a co-equal body. Pwede siya nagsabing, well, problema nila yan, ayusin nila. No? Hindi kinakailangan mag-comment siya one way or the other. Pati yung kung sino ang uupong judge, no? A presiding judge doon sa impeachment trial. Kaya yun ay si Senator Escudero, si Senator kung sino pa man, Senator Kiko, hindi dapat nakikialam ang Pangulo dyan. Hindi dapat niya sabihin, komportable siya o okay lang sa kanya kung si Cheese Escudero ang umupo. No? That is none of his business. Di parang confirmation din na totoong tuta ng Senado itong mga binanggit na senador ni Alan Cayetano. Sir. Yun ang Inonor kinilala Actually, MJ, natatanda mo nung tayo huling nagpulong kayo ni Admar, meron din ako nagamit na salitang tuta hindi ba? Baka napakinggan ni Senator Alan at ginamit niya ngayon.
Opo, na-pick up yata. Opo. Sir, papalapit na po ang July 6. Maraming nagsasabi, tsaka maraming nagtatanong na baka raw irigalo sa Pangulo yung SONA, ngayong SONA, itong impeachment, yung guilty verdict. Ang tingin mo dun, sir? Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA, hindi kakayanin Hindi pasok. na magkaroon ng desisyon by then, ano. Tingin ko nito aabot pa 'ton Setyembre. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa, yung